Narinig mo yun, Lo? Hindi umaalis sa harapan ng bakuran natin ng nilalang na yon. Oo, si Agi yan. Hindi matanggap ang ginawa ko. Maghihiganti malamang yan, Lo. Katulad sa ginawa ni Jose, ang kapitbahay mo. Itong mga aswang hindi talaga nadadala. Gustong patunayan na kaya nila gayong hindi naman talaga. Iyan, Lo. Mukhang paikot-ikot na sa bahay mo, Lo. Hayaan mo lang. Hindi pa kasi kami naghaharap nitong si Agi. Gusto malamang ako subukan. Wala pa naman akong awa pagdating sa kanila. Kapag alagad ng dilim, hindi na natin kailangan pang maawa. Sandali, Apo. Lalabasin ko lamang. Huwag mo na sanang pakialaman ang aking ginagawa. Masyado kang pabida, albularyo. Ang misyon ko ay ang pagpuksa sa mga kagaya mo. Ngunit dahil sa hindi ka naman naging perwisyo no na hinayaan lang kitang mabuhay, dahil may karapatan ka din namang mabuhay. Pero katagalan ay lumalaki na ang iyong ulo. Kapitbahay na natin ang punteriya mo. At kang dumami ang halimaw na kagaya mo. Pwes, hindi kita hahayaan. Bago po natin simulan ang kwento, inaanyayahan ko po kayo mag-subscribe bilang suporta po dito sa ating channel. Kapag buwan ng Disyembre, umaasa tayong may mga kaanak na dadalaw sa ating tahanan. Minsan ay kasama sa Noche Buena hanggang Bagong Taon, lalo na ang abuelo at abuela nating malayo sa atin at ilang taon bago natin makikita at makakasama. Laging nakakapanabik at bawat araw ay atin nang binibilang. Ilang araw na lang, di ba tay? Sabik na ako makita si Lolo Pablo. Ang tanda na siguro niya ngayon, ano? 15 anyos pa ako noong huli tayong magbakasyon sa Siquijor. Kundi pa namatay si Lola Candida, hindi pa tayo napunta sa lugar nila Lolo. Litanya ni Lino. Nangungulila na rin siya sa butihing lolo niya. Ama ito ng kanyang inang si Nieves. Ang babaeng pinaghirapan ng gusto ng kanyang ama para lamang makuha sa kamay ng kanyang Lolo Pablo. Halos dumaan ito sa butas ng karayom dahil sa sobrang strikto noon ni Lolo Pablo, pero tunay na kapag mabuti at totoo ang iyong hangarin, gaano man kahirap, kayang-kaya mo itong pagtagumpayan. Kung hindi lang naoperahan ng nanay mo noong nakaraang taon, may pera naman sana tayo para makapagbakasyon. Kaso ay talagang naging mahirap sa atin ang nakaraang taon. Pero ayos, ang mahalaga ay napagtagumpayan ng nanay mo ang operasyon sa kanya. Sa bagay nga po tay, ang mahalaga ay maayos na ngayon ng nanay. O sige na, tapusin mo na yung ginagawa mo. Akyatin mo na nga yung kisame. Punasan mo ng basang-basahan, pero dapat doble ingat. Baka pagdating ng lolo mo, pilay ka na. Opo tay, mamadaliin ko na to para malinis ko na rin sa likod ng bahay. Panigurado marami na namang bahay ng gagamba dun eh. Tama anak, sige nga. Para naman pagdating ng lolo mo'y presentable naman itong bahay natin. Uwi ka ng kanyang ama. Sa tuwing may bisita sa kanilang bahay ay ganoon sila palagi. Todo linis, sinisiguro na walang makikitang kapintasan sa bahay, lalo na ang Lolo Pablo niya, na kahit matanda na ayaw nitong may nakikitang nagkakalat. Simula kabataan nito hanggang sa tumandang albularyo ay napaka-organisado nito. Kahit mga aklat nito sa mga orasyon at panggagamot ay nakaorganisa lagi. Mula sa malaki hanggang sa maliit, ang bote ng langis na nakahanay ay ganoon din. Iyon na malamang ang pagkatao nito. Lagi nitong sinasabi na refleksyon ng pagkatao ang pagiging malinis at organisado. Pagkatapos niyang linisan ng mga kisame, ay sinunod niyang linisan ng harap ng bakuran. Inayos sa mga paso ng bulaklak. Nadaanan siya ni Lolo Jose, ang kapitbahay na albularyo. Agad pinuna ang pagiging masipag ni Lino. Napakasipag ah. Itong batang ito talaga nakakahanga. Kung kumilos kayo, daig pa ang kalinisan ng isang babae. Ay siyempre Lo, dapat maging malinis lagi. Yun ang sabi sa akin ni Lolo Pablo ko noon eh. Saka siyempre, nila nanay at tatay na rin. Yung Lolo Pablo mo ba, yung lolo mo na galing sa Siquijor, na magaling kunong albularyo? Naku, hindi lang po kuno yun Lolo Jose. Talagang magaling ang lolo. Marami na siyang nadisiplinang mga magnanakaw. Binabaliw niya kapag hindi nadala sa 3 araw na hindi pagpapatulog. Ang gulo mo naman magkwento, ayusin mo naman.
Lolo Jose, kapag may lumalapit kasi sa kanya, ang hiling ay kulamin ng magnanakaw. Hindi niya ginagawa. Sinabi niya sa mga lumalapit na hindi yun ganun kabigat para mangkulam at pumaslang. Ang ginagawa niya ay hindi pinapatulog. At sa loob ng 3 araw na pagmamatigas nito at wala pa rin balak na ibalik ang ninakaw, doon niya to ginagawang baliw. Yun lang naman pala. Akala ko naman kung anong kagalingan yan. Kayang-kaya naman ng lahat ng albularyo yan eh. Ay hindi lang po yan ang kaya niya, Lolo Jose. Nako, Lino. Ang mabuti pa'y tapusin mo na yung paglilinis mo. Para pagdating ng tatay at nanay mo ay tapos ka na rin gumawa. Sige po, Lolo Jose. Darating na rin kasi dito si Lolo Pablo sa susunod na araw. Kaya todo linis kami dahil sa napaka-stricto ng taong yon. Pupunta dito ang Lolo Pablo mo? Opo, dito niya balak magbakasyon. Nako, si Tenta na yun pero napakalakas pa rin ni Lolo. Natural, basta may ehersisyo, malakas talaga yan. Ibang lakas meron ng Lolo Pablo eh. Kaya pa niyang magbuhat ng mabigat na sisidlan ng tubig. Ako nga hindi na masyadong mabuhat yung ganun eh. Hindi ito sumagot at diretso nang umalis. Hinayaan na lamang din niya ito. Hindi niya alam kung bakit tila nasira ang modo nito at hindi maipinta ang muka. Binilisan na lamang niya ang kanyang ginagawa. Iyon ay upang pagdating ng araw ay maayos na ang lahat. Tubang-tuwa sa kanyang nanay at tatay niya. Ang ibang mga magulang kapag lalaki ang anak ay talagang sumasakit ang ulo sa kanilang anak dahil puro barkada. Si Lino, kumukuha ng kursong nurse. Talagang matalino na, responsable pa. Wala pang barkada kaya madalas siyang napagkakamalang bakla. Ngunit hindi na niya yung binibigyan pa ng pansin. Alam niya at kilala niya ang kanyang sarili kaya hindi niya kailangan pumatol sa mga isyong binabato sa kanya. Araw ng pagdating ng kanyang Lolo Pablo, alas 5 na ng hapon yon. Masaya niya itong sinalubong sa pagkababa ng tricycle pa lamang. Ang tatay iyo niyang mag-isang sumunod dito. Ang kanyang inay abala sa pagluluto ng kanilang magiging hapunan kasamang Lolo Pablo niya. Kagwapong apo ni ini oy, manya sa lolo ng araw ah. Tay, paano naman ang gumawa na halos dumaan na sa butas ng karayom? Hindi man lamang nagmana sa akin. Pastilan tay ah. Tumawa lamang si Lolo Pablo nang marinig yon. Mana ako sa inyo ni Lolo tay, para naman hindi ka na sasabit pa. Ganyan dapat, abay sa hirap ba naman ang napagdaanan ko? Tumawa maging si Lino nang marinig yon sa kanyang ama. Akin na nga yung bitbit mo Lolo, ang ganda naman ito. Anya, ang tinutukoy ay ang natibong basket na gawa sa neto. Mga gamit ko sa panggagamot ng laman nito, mahalaga na lagi ko itong bitbit. Hindi ko naman alam kung kailan may pasyente na kailangang tulungan, kaya mainam na lagi ko itong dala. Talaga po, edi maaari ka ring manggamot dito Lo. Tiyak akong maraming magpapagamot kapag nalaman nilang nandito ka Lolo. Kahit saan basta may pasyente, kailangan talagang gamutin. Hindi pwedeng basta lamang tignan yon. Ayos yan Lo, balang araw pwede ko yata yung aralin. Oo naman na po, magaling ang siyensya. Ngunit para sa akin, magaling pa rin ang kagalingan ng lihim na karunungan. Kapag pinagsama, edi mas magaling po yun Lo. Tama apo, maganda yung nasa isip mo. Malapit ka nang makapagtapos sa kurso mo, hindi ba? Napakagaling naman, sige nga, pagsabayan mo niya apo. Pagkatapos kong maging nurse, magsisimula na ako mag-aral ng lihim na karunungan Lolo. Ilang buwan na lamang magtatapos na po ako. Nakakatawa, parang kailan lang ikarga-karga pa kita. Kung hindi lang ninais ng tatay mo na bumalik ka dito sa kanilang lugar, tiyak marami ka nang natutunan ngayon sa akin. Sayang din kasi itong malaking bahay na pamana sa kanya ng tatay niya, hindi ba Lolo? Sa bagay nga naman, malaki nga itong bahay ng mga magulang mo, Eyo. Opo tay, matibay at malaki kaya ayoko ring iwanan eh. Sagot naman ni Mang Eyo. Dito na lang natin ilagay ang mga gamit mo Lolo, diretso na tayo sa kusina. Tiyak ako nagutom ka sa biyahe eh. Sinabi mo pa po, nakakapagod talaga ang mahahabang biyahe, masakit sa ulo. Masakit sa buong katawan pero sulit naman kasi nakita kita. Nakakasama kita at ang mga magulang mo sa darating na Pasko at Bagong Taon. Oo nga po Lolo, saka huwag ka mag-alala. Mamasahihin kita mamaya. Kain muna tayo tapos magpahinga ng kaunti. Naku, maganda yan na po, gusto ko yan. Ngiting wika nito.
Doon na rin sa kusina ito sinalubong ng anak ni Nieves. Humingi ito ng paumanhin dahil sa hindi ito nakadalo noong panahong naoperahan ang ina ni Linong si Nieves. Naiintindihan kita, Tay. Alam ko naman kung gaano kahalaga sa iyo ang panggagamot. Maayos na rin ako ngayon. Awa ng Diyos, hindi na bumabalik pa ang sakit ko. Ingatan niyo lagi ang katawan niyo, anak. Lagi naman, Tay. Halos gulay na nga lahat ng ulam namin dito. Talagang kapag dinampuan tayo ng matinding karamdaman ay hindi natin alam kung kailan. Basta na lamang yung dadapo ng hindi natin inaasahan. Sa bagay nga naman, kagaya ng nangyari sa iyong ina, kahit ako na manggagamot at sinasabi ng lahat na ako ang pinakamagaling sa aming baryo, hindi ko nga nailigtas ang asawa ko. Siguro kapag panahon mo na talaga'y panahon mo na. Kung hindi, igagawa rin ng Diyos ng paraan kung paano ka maililigtas sa bagay na yon. Tama po, Tay. Bawat isa'y may kanya-kanyang kandila. Kung doon na lang hanggang doon na lang yung liwanag. Kahit anong sindi ang gagawin ng iba, hindi na yun magkakaroon ng liwanag pa. Sinabi mo pa, anak. Ang galing nyo naman, parang mga makata kayong magsalita ah. Kung magsalita, malalim masyado. Napuno ng kulay ang gabing yon sa kanilang mesa. Ang pagkaing mabilis lang namang matatapos, ngunit dahil may kasamang pag-uusap ay umabot din yun ng halos 2 oras. Mag-alas 8 ng gabi nang lumabas sila ng balkonahe at hindi inaasahang sasalubong sa kanila ang malaking paniki. Tumama yon sa noo ni Lino. Ngunit bago yun makalabas ay inusalan yon ang orasyon ni Lolo Pablo, kaya hindi ito makalabas at paikot-ikot lamang sa kanilang kinaroroonan. Ang sakit ng noo ko napakalakas ng pagtama ng paniki. Para akong binato ng bato, saan ba galing ang malaking paniki na yon? Unang beses nangyari ito Hindi ordinaryong paniki yan. Alaga yan ng isang albularyong aswang. Mayroon ba dito? Tingin ko, alam niya ang pagdating ko. Saka gusto niya. Albularyong aswang, Tay, may ganyan din po. Hindi ko alam pero kung ganun ay di ba, perwisyo sa mga tao ang ganun. Oo nga po, Tay. Paano po siya naging albularyo kung isa lang naman pala siyang aswang? Panlilin lang po ba yun? Hindi ko alam kung bakit ginusto pa nilang maging albularyo. Ang iba, marahil ay panlilin lang lamang din. Ang mga aswang kasi paborito nilang dikitan ng mga may sakit kasi may hina na. Kapag namatay, maaari lamang ding malamat palitan ng katawan ng saging sa kabaong. Lalo na kapag tulog ang mga nagbabantay, malaya nilang magagawa ang bagay na yon. Grabe ang talino pala ng mga aswang, Lolo. Padalhan ba naman tayo ng isang paniki? Kaya magsisisi siya. Talagang ako ang sinukat niya. Sinukat? Ano pong ibig sabihin, Lo? Inalam ba niya kung ano ang kapangyarihan na mayroon ka, Lo? Ang albularyong aswang na yon, oo. Hindi ko alam kung bakit niya ako pinadalhan ng alaga. Isa lang naman ang alam ko. Gusto akong tiktikan. Wala naman sigurong ibang nakakaalam na magbakasyon ka rito, Tay. Saka para saan naman? Kinaiingitan ka ba? Si Lolo Jose, kasalubong ko siya kahapon at nasabi ko sa kanya tungkol sa pagdating ni Lolo. Pero hindi naman niya ako kilala. Bakit niya gagawin yon? Anong motibo niya sa akin? Sinabi ko sa kanya na isa kang magaling na albularyo, Lolo. Yun, hindi na may pinta ang muka. Ganun ba? Naku naman, malalaman natin yan. Kung bukas mabalitaan natin na nagkasakit ang albularyong yan, ibig sabihin siya ang may gawa nito at may inggit siya sa akin at tinitiyak kung isa siyang aswang. Sa paniki kong ito nalaman. Nilapitan ni Lolo Pablo ang paniki. May inusal na kung ano. Pagkatapos ay hinayaan na makalaya ang paniki. Natigilan sila't napatulala sa lumipad na paniki palabas. Dumiretso nga ito sa bahay ni Lolo Jose. Anong mangyayari kasunod nito, Lolo? Nakakatakot ka naman, Pulo. Kinulam mo ba si Lolo Jose? Itiko mo yung bibig mo, Apo. Hindi magandang pakinggan. Hindi ako mangkukulam. Isa lang akong albularyo at malalaman natin bukas ang ibinigay kong sakit sa paniki kapag ipinasa niya na yun sa kanyang amo. At tiyak na, siya nga yung nagtiktik sa atin. Kahit kailan talaga ang lakas ng loob nitong si Tatay, paano kung mas magaling pa yun sa'yo, Tay? Mapapahamak ka sa ginawa mo. Walang magaling na gumagawa ng kalokohan. Talagang walang modo ang lalaki yon, ang matandang yon. Kaya makikita niya, titiyakin kong magsisisi siya. At kung hindi naman habang buhay siyang nakaratay sa banig, hanggang sa sunduin na lamang siya ni kamatayan.
Huwi ka ni Lolo Pablo. Kinabukasan ngayon nagtaka siya ng mag-alisan ang mga taong gustong magpagamot sa kapitbahay na si Lolo Jose. Bitbit ni Aling Aya pauwi ang isang taong anak na tila ba nilalagnat. Kasama nito ang isa pang pasyente na nais ring magpagamot. Ano kayang nangyari kay Lolo Jose? Biglaan naman yata ang pagkakasakit niya. Maayos naman siyang naglalakad sa kalsada kahapon na napadaan pa nga siya sa bahay. Dinig niyang tanong ni Aling Aya. Yun nga eh. Sabi niya kahapon babalik kami ngayon. Maayos pa naman siya kahapon eh. Sagot naman ni Aling Eva. Bigla siyang nagka-interes kaya tinawag niya ang mga ito. Aling Eva, Aling Aya, ano pong nangyari kay Lolo Jose? Nagkasakit po ba? Naku Lino, bigla na lang nahihirapan si Lolo Joseng bumangon. Hindi na niya kayang manggamot. Maghahanap patuloy kami ng albularyo kagaya niya. Ha? Kasalubong ko pa siya kagabi ah. Magaling at malakas pa naman siya kagabi. Yun nga ang pinagtataka namin Lino. Biglaan itong karamdaman ni Lolo Jose. Hindi siya sigurado pero parang natitiyak na niya kung sino ang may gawa. Si Lolo Pablo niya. Ang kanilang pinag-usapan kagabi ay ito na ang resulta. Hahayaan na sana niyang umalis sa mga ito ngunit naalala niyang albularyo rin pala ang kanyang lolo. Bakit pa niya paghihirapang maghanap ng manggagamot ang mga yon? Aling Aya, Aling Eva, dito na lang muna kayo kay Lolo Pablo magpagamot. Tamang-tamat nakabakasyon ito galing sa Siquijor. Talaga ba galing sa Siquijor? Ibig sabihin ay napakagaling na albularyo niyan. Sige Lino, salamat na lamang kung ganon. Sige po, pumasok po kayo. Nandito po si Lolo sa loob. Siya nang bahalang magpagaling sa mga anak nyo. Salamat Lino ha, buti na lang nakasalubong mo kami. Ang hirap maghanap ng tunay na manggagamot. Totoo yan Aling Eva, kaya swerteng nakabakasyon dito si Lolo Pablo. Diretso niyang pinapasok ang mga ito sa loob ng sala. Nagulat pa ang kanyang ama't ina na noon ay nanonood ng telebisyon dahil araw yon ng linggo. Anak, anong problema nila? Bakit nandito sila? Tay, papagamot nila ang kanilang anak. Si Lolo Pablo po nasan ba? Wala kasi si Lolo Jose. May sakit daw, hindi na kayang manggamot. Saktong pumasok si Lolo Pablo galing kusina. Galing ito sa palikuran. Hindi nakapagbigay ng reaksyon si Mang Eyo nang sinabi ni Lino na may sakit si Lolo Jose. Naalala din ito ang tungkol sa paniki kagabi. Bakit apo? Narinig kong hinahanap mo ako May kailangan ka sa akin? Kasi Lolo, yung mga anak nila kailangan gamutin. Diba dala mo naman ng mga gamit mo sa panggagamot? Pwede kaya Lo? Kaya mo ba? Siyempre, saka hindi ko na talaga iniiwan basta-basta mga gamit ko. Kahit sa barko o bus kung kailangan may gamutin ay ginagamot ko. Maisalba lang ang buhay ng isang tao. Salamat naman kung ganun Lolo Pablo. Hindi na kami mahihirapang maghanap ng manggagamot habang nandito ka. Hindi rin ako magtatagal dito. Sana may mahusay na albularyo pa sa lugar na ito. Yun nga po Lolo, mukhang mahirap nang hanapin ngayon ng totoo at tunay na albularyo. Kagaya nyo na talagang taga Siquijor. Hinubog ang galing. Alam naman natin kung ano ang lugar sa Siquijor. Depende naman ho. O siya, dalhin mo na nga rito yung anak mo. Matitignan ko lang. Matapos hawakan ng pulso habang kumikibot ang bibig ay hinawakang sunod ay ang ulo nito. Nanliit ang mga mata kapag kuway muling siniguro. Hindi pa naman ako nagkakamali. Talagang itong anak mo'y inaaswang. Kaya naninilaw ang mga mata at palad nito ay dahil may mga sugat na ang atay nito. Inuunti-unti na ito ng aswang. Teka sandali, may mga dala pa akong habak dito. Ibibigay ko lamang ito ng libre sa anak mo. Talaga po walang bayad. Ang bait naman ninyo Lolo Pablo. Wala naman talagang bayad libre lang talaga dapat yan. Grabe, salamat Lolo. Alam mo kasi, sa iba'y malaki ang bayad kapag ganyan. Nasa 600 na yan. Hindi na yan panggagamot, hindi na yan serbisyo, kundi isa na yang negosyo. Pero hindi ko rin alam kung ano ang dahilan nila bakit mahal. Hayaan nyo na sila. Nakakaiyak ang ganitong bagay, hindi ko inaasahan ito. Makakahanap pa tayo ng isang tunay na magaling na albularyo. Ayo nga pala, maglaga ka lagi ng talbos ng kamoting pula, inumin mo at ng anak mo para madali siyang gumaling. Bilin pa ng matanda. Iyon ay sa paninilaw ng balat at mata ng bata. Pinabaunan din ito ng langis ni Lolo Pablo. Pagkatapos ng anak ni Aling Ebay kay Aling Aya naman ang hinarap ni Lolo Pablo. Tiningnan ng matanda ang mga maliliit na butlig sa balat ng bata.
Makalipas ang ilang sandali ay inusala na yon ang orasyon. Pinahiran ng langis at pagkatapos, pinabaon sa ali ang ibang langis na pamahid sa balat ng bata. Sinabuyan kasi itong anak mo. Elemento naman ang may gawa. Huwag niyong dalhin sa kung saang masukal na lugar ang inyong anak. Lapitin sila ng mga elemento. Bukod doon ay mahina rin sila. Naku, kahapon malamang habang nagsusunog kami ng tuyong dahon sa likod bahay. Padilim na yun eh. Naku, kapag ganyang padilim na bumubukas ang lagusan ng mga tao at elemento. Ingatan niyo ang mga bata. Silang madalas lapitin ng mga nilalang na hindi natin nakikita. Kaya mas mainam na may proteksyon lagi. Itong anak mo'y bibigyan ko din ng habak. Iilan lang itong dala ko, kaya maswerte sila ang unang nagamot ko. Matapos gamutin ng dalawang bata ay masayang nagpasalamat ang dalawang ina. Halos hindi matapos-tapos na pasasalamat yon. Sasabihin ko sa lahat ng aking mga kakilala na may dayong albularyo dito na galing pang Siquijor. Tiyak na mapupuno itong bahay niyo, Aling Nieves. Ayos lang naman, Aling Eva. Kung may matutulungan ng mga tao at maliligtas na buhay, bakit hindi ba? Pwedeng-pwede itong bahay na dayuhin ng mga gustong magpagamot. Napakabuti talaga ng pamilya niyo, Nieves. Kaya pinagpapala ng gusto dahil sa taglay na gininto ang puso. Matapos ang mahabang pag-uusap ay nagpaalam na ang mga ito. Wala pang 2 oras mula nang makalis ang 2 ali nang biglang may nagsidatingan ng mga nagpapagamot. Ang mga ito'y namalita sa mga kapitbahay na may dugong taga-Siquijor sa kanilang baryo. Mabilis na kumalat ang balita. Kaya walang magawa si Lolo Pablo dahil naging biglang albularyo siya ng baryo. Kasalanan din ni Lolo Jose kung bakit nito ginawa ang masamang balak. Patuloy sana ito sa misyon nito, ngunit hindi rin naman mabuti. May nakatagong agenda sa likod ng kanyang pagiging albularyo. Galing kasi dito si Eva at Aya. Naikwento nila sa akin ang tungkol kay Lolo Pablo ng Siquijor. Siyempre, isang pambihirang pagkakataon ito. Sinunggaban ko na agad. Alam naman natin kung gaano kagaling ang mga taga Siquijor. Uwi ka ni Mang Salmo. Grabe naman yan. Dili naman ingon anak kagaling. Sakto raman. Ano bang dinaramdam mo, Mang Salmo? Mukhang malalim nga yung mga mata mo. Hindi ka yata nakakatulog. Yun na nga eh. Hirap akong makahinga. Lalo na sa gabi, pinagpapawisan ng malamig ang kamay at paa ko. Kaya hindi ako makatulog ng maayos, binabangungot ako kung anong mga masasamang panaginip ang sumasagi sa aking isipan. Sandali po, Mang Salmo. Kukunin ko lang ang mga gamit ng lolo sa kwarto niya. Kukunin ko Tumango ito kaya agad itong tumalima. Iniwan ito sa beranda ang pasyente at si Lolo naman kung saan ito magkaharap na nakaupo. May mga ilan pang nagsidatingan. Ngunit inuna muna nitong pinuntahan ng mga gamit ni Lolo Pablo na siyang kailangan para sa panggagamot ng mga tao. Pagbalik niya agad din niyang pinapasok at nasa labas. Nagmistulang may okasyon sa kanilang bahay. Ang mga dumadaan na tao ay nagtataka na rin kung anong meron sa kanilang bahay. Ang dami na nila mukhang magiging tanyag ka na agad sa baryong ito. Gayong unang araw pa lang naman ito ng yung bakasyon. Kung gusto lang naman nila ay kagalingan ay walang problema. Pero kung iba ang pakay nila ay malalaman ko rin naman yan. Anong ibig mong sabihin, Lo? Yung katulad sa matandang aswang na albularyo. Baka gusto lang din sukatin ang galing na mayroon ako. Naku, tiyak na ikapapahamak lang nila kapag mangyari yun. Kaya nga siya na hindi na mauulit pa. Baka silang sumunod sa matandang yon. Kung hindi na lang sana nangialam pa. Hindi naman kailangan sukatin kung gaano kagaling ang isang albularyo na kagaya mo. Respeto dapat. Uwi ka ni Lolo Pablo. Matapos nitong umusal ng orasyon ay may isinuot na itong kwintas at singsing. Inalalayan ni Lino ang Lolo Pablo nito sa panggagamot. Halos hindi na sila nagkaroon ng oras na mamasyal na dapat ay iyon sana ang kanilang balak. Ngunit biglang nag-iba dahil sa pagdagsa ng mga tao at mga kabataan na gustong magpagamot. Makalipas ang 1 linggo, nabalitaan na lamang nila na tuluyan nang namatay si Lolo Jose. Hindi nito sinuko ang pagkakamali nitong nagawa. Lolo, may ibabalita ako sa iyo. Naku po, Lolo, nayari na nga. Ano yun na po? Anong nangyari? Si Lolo Jose po, Lolo, patay na po siya. Pinaglalamayan na siya. Tiyak akong dahil yun sa nangyari, tama po ba ako, Lolo? Tumango ito. Tumayo at may kinuha sa lagayan ng mga gamit nito sa panggagamot. Alam ko,
Eto, nabasag ang bote ng langis na nilagyan ko ng disiplina sa kanya. Nilabanan niya imbis na sumuko kaya umapaw ang langis hanggang sa mabasag. Kawawa naman si Lolose, napaaga yata ang pamamaalam niya sa mundo. Kawawa, oo, pero mataas ang pagkilala niya sa kanyang sarili kaya hindi niya ako masisisi. Alam niya yun sa kanyang sarili. Kailangan lang naman niyang magpakumbaba. Hindi naman yun mahirap eh. Alam ko po yun, Lo. Isang aral talaga na dapat marunong magpakumbaba at tumanggap ng pagkakamali. Iyon ang punto, Apo. Kung tinanggap niya ang pagkakamali niya, gagaling pa naman siya. Pero masyadong malakas ang tiwala sa sarili na para bang wala nang ibang makakatalo pa. Dahil doon ay napagtanto ni Lino kung gaano kagaling ang kanyang lolo Pablo, kung gaano ito kabagsik at kung gaano katatag ang paninindigan nito. Kung ikamamatay man ang disiplina nito, basta iyon ang nabitiwan at hindi na kailangang bawiin. Mga 1 buwan lang din naman ang bakasyon ni Lolo Pablo at bumalik na ito ng Siquijor. Marami ang nagandahan sa serbisyo ng matanda, ngunit wala ang mga itong magawa dahil dayo lamang doon si Lolo Pablo. Nangako naman ito na babalik, ngunit hindi rin sigurado kung kailan. Basta ang misyon niya ituruan si Lino sa mga lihim na karunungan at kaalaman, dahil ito ang nag-iisang apo na lalaki. Lagi mong iisipin yung mga pangaral ko sa iyo, Apo. Maging mabuti sa kapwa, maging mapagkumbaba, lalong wag maging mayabang. Opo, Lolo. Basta mag-ingat ka doon. Babalik ka pa dito. Tiyak akong hahanapin ka ng mga taga rito saka tuturuan mo pa ako sa panggagamot. Hindi pwedeng hindi ko malaman ng ganyang bagay. Oo naman, basta marami pa akong ituturo sa iyo. Nang sa ganon ay magpatuloy pa rin itong kaalaman ng ating angkan. Yun din ang iniisip ko, Lo. Ako lang ang lalaki sa apo. Sayang ang kaalaman kung hahayaan kong mawala sa ating angkan. Ay, salamat naman at napagtanto mo ang bagay na yan, Apo. Salamat. Buong pusong tinanggap ni Lino ang kapalaran nito bilang isang albularyo pagdating ng araw. Nakita nito ang kabutihan ni Lolo sa mga pasyente. Talagang ang puso nito ay sa panggagamot, ang makatulong at mailigtas sa mga tao sa mga karamdaman nila. Nang makaalis si Lolo Pablo, ay tuluyan na nilang naramdaman ang lungkot sa pagiging tahimik ng bahay. Panandalian lamang na dinudumog ng mga tao ang kanilang tahanan at nang lumisa na ang Lolo Pablo niya, pabalik na si Siquijor ay wala na namang muli ang saya. Ang pangit sa pakiramdam, parang bigla na lamang naging malungkot ang lahat sa pag-uwi ni Lolo. Natural lang naman anak na lilisan siyang muli. Bakasyon nga lamang siya sa baryong ito, hindi ba? Yun na nga po, Tay, alam ko naman. Kaya lang nakakapanibago. Biglang pinilahan ng ating bakuran dahil sa pagditiwala nila sa panggagamot ni Lolo. Tapos ngayon, wala na, naging tahimik na. Ganun talaga, hindi naman siya tunay na albularyo sa ating baryo. Sa Siquijor ang serbisyo niya at tiyak na marami na rin na naghahanap sa kanya at naghihintay na sa pagbabalik niya sa Siquijor. Sa bagay po, Tay, kung sana malapit lang dito ang Siquijor eh. Kaso'y libo-libo pang kailangang ipunin para lang marating ang lugar. Anak, kahit saan naman may magaling na albularyo, hindi lang sa Siquijor. Nataon lamang na ang Lolo Pablo mo isa sa albularyo na galing sa lugar na yon, na hindi lang basta manggagamot, ang puso niya nasa mga tao, sa pagtulong. Kaya mahal ng mga tao si Lolo Pablo kahit saan siya magpunta. Napakabuti ng kanyang puso kahit saang anggulo mo pagbabasihan eh. Tama ka anak, at bihira lamang ang albularyong totoong may puso sa kanyang pasyente. Hindi naniningil at hindi naging madamot sa kaalaman na mayroon siya. At ako ang susunod sa kanya, Tay. Magiging magaling na manggagamot ako. Hindi pwedeng hindi ko aaralin ang kaalamang yun. Napakalaking sayang. Hindi mo ba balak pagtrabahuhan ng kinuha mong kurso? Sayang naman. Akala ko ba gusto mo talaga maging nurse? Siyempre, Tay, magiging nurse pa rin ako. Pero isang nurse na albularyo. Nang sa gayon ay tunay na serbisyo ang may bigay ko sa tao, hindi lang basta nurse. Oo nga naman ako sa tindi ng pag-iisip mo anak. Sana lamang ay kayanin mo. Basta wag mong sagarin ang iyong sarili. Baka sa sobrang pagmamahal mo sa mga tao ay ikaw naman ang magkasakit. Ang serbisyo sa mga tao ay hindi basta. Ito ay paglabas ng matinding enerhiya. Kaya balansehin mo ng tama ang oras na mayroon ka. Hindi tayo naghihirap para kailangan mong magtrabaho ng puspusan. Opo, Tay, alam ko po yun. Lagi ko rin naman inaalagaan ang sarili ko, Tay. Inspirado at determinado itong makapagtapos. Ilang buwan na lamang din naman natapos na ito sa kursong pangarap.
Ngunit huling buwan na sana ng pag-aaral nito nang biglang may dumapong karamdaman kay Lino na hindi nito may paliwanag na kahit ang doktor ay hirap tukuyin. Ano bang nangyayari sa iyo, Lino? Maayos naman ang lahat ng laboratorio mo. Wala ka namang sakit, sabi ng doktor. Pero bakit pumayat ka ng pumayat? Lalong bumabagsak ang katawan mo. Hindi ko rin alam, tay. Basta nanghihina ako. Wala rin akong ganang kumain. Para akong naglilihi. Ang pangit ng amoy ng mga pagkain. Baka po may kanser na ako, tay. Hindi no, wala kang kanser. Alalahanin mo nga. Ano bang huling nangyari bago nangyari sa iyo ang bagay na ito? Yun lang naman, binati ako ng apo ni Lolo Jose. Tapos sinabi niya na napakalusog ko raw. Yun lang naman yun eh. Nang gabing yun naging balisa na ako at hindi na maintindihan kung anong nararamdaman ko. Ano kaya kung papuntahin natin dito si Lolo Pablo mo para matignan ka niya? Tiyak na malalaman niya kung ano ang karamdamang mayroon ka. Hindi mahulaan ng doktor, ibig sabihin gawa ng tao. Abala yun, tay, kawawa naman kung aabalahin pa natin. Hindi naman siguro ito gawa ng tao. Wala pa naman ako nakaaway kahit sa paaralan, kasundo ko naman ng lahat. Kung hindi ka mapagaling ng doktor anak, sinisiguro kung gagaling ka sa panggagamot ng Lolo Pablo mo. Huwag na, tay, mawawala rin to. Kakain lang ako ng maraming saging para tumaas ulit ang potassium ko. Yun lang naman ang sabi ng doktor eh. Anak, na ilaboratorio ka ngunit walang sira sa iyo. Maging lahat, puso, dugo, ulo, lahat ng parte maayos. Hindi kaya't may isang taong umaabuso sa iyo. Sino naman po, tay? Mabait naman po ako. Wala nga akong kaaway, di ba? Wala akong kaalitan. Hindi natin malalaman kung hindi masusuri ng isang albularyo. Kaya si Tatay Pablo lamang ang susi para gumaling ka, Lino. Pumayag ka na para hindi na kami mag-alala ng nanay mo. Kailangan ba talaga si Lolo Pablo ang gumawa, tay? Napakalayo kasi niya. Maghanap na lang kaya tayo dito. Si Lolo Pablo mo lamang ang dapat nating lapitan, Lino, dahil siya lamang ang ating mapagkakatiwalaan. Pupunta pa tayo ng Siquijor, tay. Biyaheng Siquijor po ba tayo? Kung papayag ka sana, papayag ka ba? Sige po, para hindi na kayo mag-alala ni nanay. Saka naguguluhan na rin po ako. Bakit bigla na lamang ako nakaramdam ng ganito? Mabilis natin yung malalaman sa tulong ng Lolo Lino mo. Dahil doon ay nagpasya silang bumiyahe patungong Siquijor. Nagsumite ng vacation leave si Mang Eyo. Pagkatapos ay biyaheng Siquijor na sila kaagad. Nagulat si Lolo Pablo nang makita silang buong pamilya nang hindi nito inaasahan. At ang ikinagulat pa ni Lolo Pablo ay ang pagbagsak ng pisikal na katawan ng apo. Anong nangyari sa iyo, apo? Maayos ka naman noong umalis ako ah. Kailan lang ako umalis, hindi ba? May nakaaway ka ba? Wala po, Lolo. Hindi ko rin alam. Bigla na lang ako nawala ng ganang kumain. Hindi makatulog sa gabi. Laging binubundol ng kaba ang dibdib ko. Sandali, halika, matignan ko nga. Mukhang hindi normal ito. Kinuha niyang mga daliri ng apo at pinagbantay. Rumihistro ang galit sa mukha ni Lolo Pablo. Sinuri pa ang mga mata ng apo. Doon itiyak at napagtanto nito na kinukulam ang apo. Lolo, bakit? Anong nangyari? Ano po itong karamdaman ko, Lo? Nakulam ka, apo. Magbabayad ang gumawa nito sa'yo. Sila pa rin to eh. Abay, anong gusto nila? Gantihan. Alam nilang hindi nila ako kakayanin. Kuyom ang mga kamay niya habang sinasabi yon. May mga kung anong inihalo itong mga bagay sa isang itim na bote. Sinindihan sa gilid ng kandila. Bakit po ako kinulam, Lo? Wala naman po akong kasalanan, wala akong kaaway. Alam kong wala. Ang galit nila sa akin ay sa'yo nila ibinalik kasi alam nilang mahina ka at walang alam sa depensa. Hindi ko po maintindihan, Lolo. Ano pong ibig niyong sabihin? Si Lolo Jose ba yan? Ang pamilya niya? Oo, siya nga, apo. Naalala mo bang ang matandang asubang na si Jose? Bakit po, Lo? Patay na yun ah. Isa sa mga apo niya ang inaral ang paghihigante. Ngayon ay ikaw ang punteriya. Bait-baitan siya bigla sa'yo. Biglang naalala ni Lino ang apo ni Lolo Jose, si Jenna. Halos hindi siya makapaniwala sa ganda ng dalagang yon. Isa pala yung mangkukulam na aswang. Pumasok si Mang Eyo kaya naputol ang kanilang pag-uusap. Nagtanong agad ito kung ano ang sakit o karamdaman ng anak. Kinulam siya, Eyo. Pero huwag ka mag-alala, ibabalik natin sa gumawa nito ang karamdaman na ibinigay niya kay Lino.
Sino naman ang walang pusong yon? Napakabait ni Lino. Bakit niya gagawin ito sa'yo? Hayaan mo na tay, ipagpaubayan na natin kay Lolo ang lahat. Kayang-kaya akong pagalingin ni Lolo. Kumusta naman ang pakiramdam mo? Maayos na ba? Hindi pa ako nakapag-uumpisa Eyo. Hayaan mo muna akong suriin ang lahat. Kailangan kong masiguro bago ko simulan ng hakbang. Pasensya na po tay. Nag-aalala lamang po ako ng sobra. Nag-iisang anak ko si Lino. Pagalingin mo naman siya tay agad. Naiintindihan ko, isa kang ama. Natural lang na maramdaman mo ang bagay na yan. Huwag kang mag-alala. Akong bahala. Pagpahingahin muna natin si Lino. Mamayang 6:00 ng gabi sisimulan ko ang ritual. Lolo, mamamatay bang gumawa nito sa akin? Baka pwedeng hindi na. Kawawa naman si Jenna. Mukhang biktima lamang din siya nito. Pasensya na po, sa ganitong laban hindi pwede ang awa. Kung bibigyan ko siya ng mababaw na disiplina, ibabalik lamang din niya sa akin. Tayo ang mapapahamak. Hindi sumagot si Lino. Naiintindihan siya nito at bilang lolo'y tinitiyak din niya ang kaligtasan nito. Pagpatak nga ng 6:00 ng gabi ay handa na ang lahat ng mga kakailanganin ng matanda. Puti at pulang kandila. Binuksan na rin niya ang itim na libreta. Sisimulan niya ang pagbalik ng sakit ni Lino sa nagpadala nito. Paunti-unti yon. Ngunit sinisiguro ni Lolo Pablo na mahihirapan ng gusto ang kalaban. Inusalan niya ng orasyon para baklasin ang kung anumang bagay o sumpa na inilapat nito sa katawan ng kanyang apo. Pagkatapos ng ritual na yon ay humingi agad ng pagkain si Lino. Yan, pakainin niyo na Nieves, nagsimula ng magutom. Ay salamat naman, magaling na agad ang apo ko. Salamat naman kung ganon, kinabahan ako na sobra dahil sa nangyari itay. Siyempre, nanay ka kaya normal lamang na maramdaman mo ang bagay na yan. At bilang lolo, hindi ko hahayaan na may mangyari na hindi maganda sa aking apo. Ang hirap naman ng anak na may sakit tay. Noong ako ang nagkasakit mukhang hindi pa ako nag-alala. Pero noong si Marcelino nanak ko parang tatakasan na rin ako ng katinuan. Nako, hindi dapat ganyan. Kung may nararamdaman ng anak, dapat kang maging malakas lalo. Kasi naman ikaw ang uhugutan niya ng lakas. Tay, hindi ako sanay na makita si Lino na may sakit. Simula kabataan, madalang lang yang magkasakit eh. Hayaan mo, pagbabayaran din ng babaeng yon ang ginawa niya. Babae ang may gawa? Sino naman tay? Yan ang nakita ko sa tawas, babae, maganda. Tiyak na apo ni Jose. Kilala niyo siguro. Si Jenna, imposible ang bait ng batang yon. Paano niya nagawa ito kay Lino? Kahit gaano kabait, kung binubulungan ng kaluluwa ng lolo niyang babay lang aswang, wala siyang magagawa dahil kontrolado na siya ng kaluluwa nito. Tay, paano yan? Kawawa naman ang bata. Gaya niya sinabi ko, Nieves, sa larangang ito hindi ako gumagawa ng mababaw na ritual. Tatapusin ko ito dahil ang buhay ko at ang buhay niyong lahat ang malalagay sa alanganin. Kung hindi ko ito tatapusin, sa ganitong paraan iisa lang ang maiiwan. Rumihistro ang pag-aalala sa mukha ni Nieves. Ngunit naiintindihan din ito ang prinsipyo ng ama. Sa ganitong larangan, buhay ang laging nilalaban. Kaya dapat ay maging matigas para sa kalaban. Halos 3 linggo ang pananatili nila sa bahay ni Lolo Pablo, ngunit tuluyan din namang gumaling si Lino. O, laging mag-iingat, pero huwag kang mag-alala. Dahil nasa iyo ang itim na diamanteng habak, kahit elemento hindi ka kayang lapitan, maliban lamang sa gabay ng itim na diamante na nagbibigay sa iyo ng proteksyon. Siya din ang iyong bantay at magliligtas sa iyo mula sa kapahamakan. Maraming salamat po Lolo. Kung bibigyan ng pagkakataon, babalik ako rito para umpisahan ng pag-aaral ng pagiging albularyo, Lolo. Mas mainam po. Maghihintay lang naman ako dito sa iyo. Sige po Lo, ingat ka rin po dito. Oo naman, mag-iingat ako palagi dahil kailangan mo pang matutunan lahat ng kaalamang mayroon ako. Uwi ka ng matanda. Magalang na ring nagpaalam si Nieves at Mang Eyo. Nagpasalamat dahil sa paggaling ng anak. Biyaheng Negros muli sila. Balik sa normal na buhay na mayroon. Pagdating sa kanilang bahay ay dapit hapon na yon. Litrato ng isang portrait ang nakaharap sa kanilang gate. Isang inosenteng mukha ng dalagang si Jenna. Pinaglalamayan nito ngayon. Nasasaktan si Lino habang nakatingin dito.
Naging kaibigan niya ito noong kabataan. Mabait ito kaya pakiramdam ni Linoy siya ang may kagagawan ng pagkawala ng dalaga. Pumasok ka na, Lino. Tay, sandali lang. Nasasaktan ako para sa pamilya ni Jenna. Bakit ka naman masasaktan? Ikaw ang kamuntik paslangin ng babaeng yan, kaya wala kang kasalanan. Idinipensa ka lamang ng iyong lolo. Alam ko naman po yun, Tay. Kaya lamang hindi ko pa rin maiwasang maawa. Sa bagay, halika na. Masama ang tingin ng ama ni Jenna sa'yo. Mukhang pati ang lokong yan may alam na rin sa ginagawa ng anak. Tay, paano kung patuloy pa rin ang kanilang ginagawang paghihiganti? Di mapapahamak lamang nila ang lahi nila. Tingin ko matatakot na ang mga yan. Hindi pa ba sila nadadala? Ama at apo na nga nagpaalam dahil sa sarili din naman nilang kagagawan. Sa bagay, matatakot na siguro ang mga yan. Uwi ka ni Lino. Kumuha ito ng espesyal na pagsusulit upang makahabol at makapagmarcha na rin sa nalalapit nitong pagtatapos. Pagkatapos ng pagtatapos nito sa pag-aaral ay nagpaalam agad itong tumungo sa Siquijor. Sisimulan na nitong aralin ang ituturo ni Lolo Pablo na lihim na karunungan. Sigurado ka ba talaga, anak? Yan talaga ang gusto mong gawin ngayon? Opo, Tay, malaking tulong din ito kapag may kaalaman akong hindi sakop ng siyensya. Gusto ko lang din subukin kung paano makatulong sa mga tao na ginagamit ang pambihirang galing, Tay. Alam kong iilan na lamang ang mayroon nito at kung magiging magaling akong albularyo, saka na ako kukuha ng pagsusulit para sa lisensya ng pagiging nurse. Anak, ang alam ko taliwas sa paniniwala ng mga nurse at doktor ang paniniwala ng isang albularyo. Paano yan? Mamamangka ka sa 2 ilog. Ako na pong bahala, Tay. Napalingon sila sa ina nang bumukas ang pinto. Nakabihis na ito at bitbit ang bag. Hindi ito papayag na hindi ito kasama sa paghatid sa kanya sa pier. Naghintay pa kayo ng matagal sa akin. Nasanay na, Nieves, natural. May kulayan pang bibig, mata, may pulbo pa at kung ano-ano. Isa lang naman ang tanong ko, ang dami-daming sagot. Sige na, oo na. Hindi kami maghihintay ng matagal. Tara na, dahil maiiwan na ng barko ang anak natin. Natawa na lamang si Lino. Minsan kung magbangayan ng kanyang ama at inay parang mga bata ito. Pagdating sa pier ay nagpaalam na siya sa mga yon. Hindi niya alam kung kailan siya babalik pero sinisiguro niyang sa pagbabalik niya ay magiging magaling na siyang albularyo. Aba, nandito ka na agad. Sabi ko na siguro magkaroon ng kaalaman sa panggagamot, ano? Medyo po, Lolo. Napagtanto kong mas kailangan ko ang kaalamang ito kaysa sa mga nalalaman ko sa siyensya. Mabuti naman. Ngayon magpahinga ka muna dahil bukas masasaksihan mo kung gaano kahirap ang panggagamot ko sa mga pasyenteng dayo pa sa ibang lugar. Sa ibang lugar, Lo? Nako, napakagaling talaga ng lolo ko. Akalain mo yon? Ibang lugar dadayo pa dito para magpagamot lang. Oo, Apo, lagi yan. Araw-araw talagang may dayong pasyente. Malimit. Hindi kaya ng mga albularyong malapit sa kanila dahil sobrang pangis ng mga umaatake. Hindi niya yun naintindihang masyado. Ngunit kinabukasan nang umalalay siya sa kanyang Lolo Pablo, doon niya naintindihan ng lahat. Ang mga unang pasyente ay mga simpleng lagnat lamang. Trangkaso ngunit pagsapit ng tanghali, isang dayong pasyente ang dumating. Ginugulo ito ng isang kapre, isang buwan nang pabalik-balik ang lagnat. At hindi lang yon, minsan ay sumasanib dito ang kaluluwa ng kapre. Nakakatakot itong magsalita dahil dumadagundong ang malaking boses nito. Lolo, hindi ka ba natatakot sa ganito? Paano kung ang sumaping kaluluwa ng kapre lumipat sa atin? May protection tayo. Nasa iyo ang diamanting itim na habak. At gaya ng sinasabi ko sa iyo, protektado ka hindi lamang ng diamante, kundi ng gabay na mayroon ng bagay na yan. Hindi mo nakikita ngunit nasa paligid mo siya. Minsan kapag nasa kapahamakan ka, saka sila lilitaw. Tumango si Lino habang pinupunasan ni Lolo Pablo. Ang langis sa katawan ng lalaking nasa katamtaman ng edad ay patuloy ang pagkibot ng bibig niya. Ilang sandali pa'y humalakak na ang pasyente, ngunit hindi normal na boses, kundi boses ng isang kapre. Lumabas ka dyan sa katawan ng lalaking yan. Dahil kung hindi, matutusta kita. Pareho lamang kayo ng lalaking ito, abusado. Kung hindi nyo pinutol at ginawang uling ang aking bahay,
Hindi naman sana ako pag-alagala ngayon na parang walang direksyon. Kaya akin na ang katawang ito para may tahanan na ako. Nagkamali nga naman siya at hindi ko kinukonsinti ang bagay na yon. Pero ang pag-angkin mo ng katawan niya ay kalabisan na yon. Wala akong pakialam. Iyon ang desisyon ko. Kaya, labas ka na, tanda. Hindi ka dapat makialam. Nakikiusap ako sa iyo na maayos dahil kalabisan itong ginagawa mo. Ngayon kung ayaw mong makinig, pasensyahan tayo. Hindi ako ang tipo ng nagmamakaawa. Habang sinasabi yun ay nilalagyan niya ito ng palito ng posporo sa bawat pagitan ng daliri ng kanyang pasyente. May inusal siyang kung ano pagkatapos ay pinigana ang kamay nitong may inipit na palito ng posporo. Namilipit ito sa sakit, mas lalong lumabas ang napakalakas na boses nito. Bitiwan mo ko. Tama na. Ang tapang-tapang mo kanina, ngayon susuko ka na. Isang beses ko palang ginawa. Sa kapalito lang ng pospora yon. Hindi na, suko na ako. Palayain mo na ako. Ikaw ang kusang pumasok sa katawang yan. Ngayon humihiling ka ng kalayaan. Bakit hindi mo alam ang daan palabas? Nabitag mo ko dito sa loob. Paano pa ako makakalabas nito? Kasalanan mo yan. Kinausap kita ng maayos kanina. Pero nagmatigas ka hindi ba? Kaya lalabas kang usok sa katawan na yan at ikukulong kita sa isang bote. Pagkatapos sabihin yun ni Lolo Pablo ay kumuha siya ng malinis na kristal na bote. Binuksan niya yun at umusal ng orasyon. Naguhumiyaw ito sa sobrang lakas hanggang sa unti-unting naglabasan ng itim na usok. Mayroon sa ilong, sa tenga. Pagkatapos ay kusang pumapasok sa boteng hawak ni Lolo Pablo. Pagkatapos lumabas ng itim na usok ay biglang nawalan ng malay ang lalaking pasyente. Isinarado na rin ni Lolo Pablo ang bote upang hindi makatakas ang kapre. Huwag kang mabahala, ginang. Ang asawa mo'y nawalaran na kadiyot, ang iyahang animo. Mamaya lamang ang gising na yan. Uwi ka ni Lolo Pablo sa asawa ng pasyente. Ibig nitong sabihin ay nawalan lang ng malay ang asawa nito at ilang sandali ngay nagising na itong maaliwalas ang pakiramdam. Agad itinaas ni Lolo Pablo ang kinulong na kapre sa isang bote. Wala ka nang dapat alalahanin pa. Eto na siya, ikinulong ko sa bote at hindi na ito makakawala pa kailanman. Salamat po Lolo Pablo. Akala ko'y natatangay na talaga ako ng kapreng yan sa kanilang mundo. Kayo kasi suriin nyo naman ang isang puno bago nyo putulin. Kayo lang din ang naghahanap ng sakit sa ulo nyo eh. Isinusumpa ko hindi na talaga ako mangunguling pa. Maghahanap na lang ako ng ibang marangal na trabaho. Pwede yan, yung trabahong hindi ipapahamak ang sarili mo. Uwi ka niya sa pasyente. Matapos itong gamutin ay nagpahinga muna sila. Saktong wala ng pasyente. Doon lang nakapaglabas ng pahayag si Lino. Hangang-hanga ito sa galing ng ginawa ni Lolo Pablo. May mga pangyayari talagang hindi kayang ipaliwanag ng siyensya, Nolo. Kagaya na lamang ng usok ng kapring yan. Kung hindi ko naaktuhan yan nung kinulong mo, maniniwala kaya kung kapre nga yan? Malamang hindi. Marami ka pang hindi nalalaman sa mundong ito. Mamaya ipapakita ko sa iyo ang isa pang nakakahangang bagay. Talaga po, Lo. Sige, sabik na po akong malaman kung ano man ang bagay na yan. Tiyak ako mapapahanga ka, apo. Sa ngayon, maaliw ka muna sa kakaibang karanasan kapag mayroon ka ng kaalamang ganito. Uwi ka pa niya sa kanyang apo. Kumain muna sila ng tanghalian. Pagkatapos ay nagpahinga sandali. Makalipas ang sandaling pahinga ay balik na sa panggagamot na naman si Lolo Pablo. Nakaalalay pa rin si Lino. Sa pagkakataong yun ay ganun pa rin. Kagagawan pa rin ng isang elemento. Isang dalagang tulog ng napakaimbing ang pasan ng ama. Kahit anong gawing paggulo at pagkalikot ng tenga at ilong nito'y ayaw pa rin itong magising. Ilang araw na ba itong tulog? 3 araw na po. 2 beses na po ito, Lolo. Noong una sabi niya na masyal daw sila ng lalaking may gusto sa kanya. Tahimik si Lolo Pablo habang pinakikiramdaman ang presensya ng dalaga. Talagang malayo ito at hindi niya maramdaman. Ibig sabihin ay nasa kabilang mundo pa ito, naglalakbay at namamasyal. Ngunit malakas ang pulso at hininga nito. Ibig sabihin ay makakabalik pa ito.
Hindi pa naman ito nakakain ng pagkaing itim. Pwede pa natin siyang mabawi. Pero sa susunod, huwag niyong paalisin ng bahay mag-isa ang dalaga niyo. Mestiza ito, maputi, kaya lapitin ng mga elemento. Lalong mabilis magugustuhan ng mga engkanto. Tiyak akong may manliligaw itong engkanto. Hindi sumagot ang ama. Dahil wala naman itong ideya. Gumawa ng ritual si Lolo Pablo. Kailangan itong hatakin ang kaluluwa ng dalagang kinuha ng engkanto. Inikutan niya ng abo ang katawan ng dalaga. Halos 30 minutos niyang ginawa ang ritual bago tuluyang napansin ang pagbabago mula sa katawan ng dalaga. Gumalaw ang daliri nito, tila nakipag-agawan pa sa kanyang engkantong manliligaw, kaya malakas na orasyon na ang kanyang binitiwan. Ilang sandali rin ang lumipas bago tuluyang nagising ang dalaga. Ang galing, nagising nga siya, Lolo. Pinipigilan siya ng engkanto, ngunit hindi pwede, Lino. Traidor ang mga yon. Sa una lang sila mabait, sa huli, kapag hindi nila makuha ang gusto nila, hindi rin naman sila mag-aalinlangang pumaslang. Natahimik silang pareho nang magtanong ang dalaga. Tay, nasaan ako? Bika anak, nandito tayong Sikihor. Dito kami nakarating na nanay mo dahil sa sobrang pag-aalala sa iyo. Napakunot ng noo ang dalaga. Tapos bigla nitong naalala ang engkantong kasama nito sa pamamasyal. Tay, si Ektos, dinala niya ulit ako sa kanilang mundo. Balak niya akong gawing reyna ng kanilang kaharian. Aba, hanip iyang Ektos na yan. Buti hindi ka pinakain ng itim na pagkain. Kakain na dapat kami. Maraming inihain na pagkain sa mahabang mesa. Kaso'y parang may humahatak sa akin. Sinubukan pa akong pigilan ni Prinsipe Ektos. Kaso'y sobrang lakas ng enerhiyang humahatak sa akin. Eto nga't bigla na lang ako nagising na nandito na ako. Dahil yun anak kay Lolo Pablo. Buti na lang hindi pa huli ang lahat. Nako, kung hindi nyo nadala dito na maaga, maaaring huli na ang lahat. Maaaring makukuha na siya ng engkantong yon. Mabuti na lamang na ilapit namin agad sa magaling na albularyo. Paano na lamang kung hindi marunong ang nilapitan naming albularyo? Totoo yan, kuya. Paano na lamang kung hindi magaling na albularyo ang nalapitan nyo? Pero siguro naman, hindi pa talaga niya oras kaya nandito pa siya. Sobrang pasasalamat ng mag-ama kay Lolo Pablo. Pagkatapos nitong magabot ng kaunting pera ay binigyan din ito ni Lolo Pablo ng habak. Gustong masiguro ni Lolo Pablo na magiging ligtas palagi ang dalaga mula sa nagkagustong engkanto rito. Nang makauwi ito, ay muli na namang napahanga si Lino sa lolo nito. Ang dami ko pa talagang hindi alam sa panggagamot, Lo. Gusto kong madiskubre ang lahat ng yan. Oo naman, lahat matututunan mo. Lahat ng nakikita mo ng aktwal ay matututunan mo sa pamamagitan ng libretang ito. May itinuro itong isang katamtamang kapal ng aklat. Hindi niya alam kung ano ang laman nito kaya sa pagtataka ay nilapitan niya ito para buklatin. Unang pahinga pa lamang ay napahilot na siya sa kanyang sentido. Lolo, sobrang bigat naman ng ulo ko. Natural, binuksan mo nang walang pahintulot. Dapat pala magpapaalam po ako sa iyo, Lo. Hindi, may uusalin dapat na orasyon. Huwag mo munang galawin yan, hindi pa natin na umpisahan ng pangunahing hakbang, huwag kang atat. Pasensya na po, Lolo, hindi ko po alam eh. Wala naman sa akin yun na po, ang sa akin ay ang ikapapahamak mo. Naiintindihan ko po, Lolo, hindi na po mauulit. Marami ka pang dapat alamin kaya bukas uumpisahan na natin ang unang hakbang. Pero mamayang gabi, isasama kitang maglakbay. Nasasabik na nga po ako, Lolo. Kailan pa ba ito didilim? Abalahin mo ang sarili mo. Mamaya lang makikita mo madilim na pala. Sige, Lolo. Ang mabuti pa ngay, magsasaing na muna ako para maaga tayo sa ating gagawin. Sige, magandang ideya yan. Sa sobrang pagkasabi kay maaga siyang nagluto. Maaga rin silang nakapaghapunan ng kanyang lolo. Matapos kumain ay agad na siyang nagtanong sa matanda. Ano na, Lo? Anong gagawin natin ngayon? Alam mo ang tinatawag na astral body, hindi ba? Bakit po, Lo? Ito ang gagawin natin ngayon. Ang mangyari, maglalakbay tayo sa mundo ng mga elemento. Inutusan niya itong humiga. Ipinikit niya ang kanyang mga mata. Tila pinitik yun ni Lolo Pablo.
Ilang sandali pa'y pakiramdam niya'y humiwalay ang kanyang kaluluwa sa katawan. Nilingon pa niya ang kanyang sarili, mahimbing na nakahiga. Samantalang si Lolo Pablo'y kakahiga pa lamang. Ilang sandali pa'y nakita na niya ang pagbangon ng kaluluwa ni Lolo Pablo. Agad niya yung sinalubong. Saan tayo, Lolo? Halika, akong bahala sa'yo. Nagulat na nga lamang siya nang masilayan ng ibang anyo ng mundo. Napagtanto niyang marami palang mga nilalang sa mundong yon. Higit na mas marami, nag-aaway-away, walang pagkakaisa. Ganito ang mundo ng mga elemento, Lolo. Ang gulo naman nila. Sinabi mo pa, kaya ang iba'y gustong pumunta sa mundo ng mga tao, kaso ang iba naman ay abusado. Malayang paglalakbay ang kanilang nagawa. Nakita niyang ibang mga nilalang gaya ng mga tikbalang, duwende at kung ano pa. Hindi niya inasahan na magkaroon siya ng pagkakataong magawa ito. Yun ay dahil sa magaling niyang lolo na taglay ang iba't ibang karunungan. Matapos ang paglalakbay na yon, ay nagpa siya ng kanyang lolo na bumalik. Tuwang-tuwa siyang nagpasalamat sa kanyang Lolo Pablo dahil sa karanasang yon. Kinabukasan ng magising sila, yun agad ang kanilang pinag-usapan. Kung hindi ako nagdesisyon na mag-aral ng karunungan na mayroon ka, Lo, tiyak akong hindi ko mararanasan ang bagay na yon. Kaya salamat po, Lolo, sa magandang karanasan na yun ng paglalakbay. Marami pang paglalakbay ang gagawin natin na po, hindi lang sa ikalawang dimensyon tayo pwedeng maglakbay. Maging sa iba't ibang bansa'y pwede tayong maglakbay. Uwi ka ng kanyang lolo kaya sobrang nasasabik siya. Ngunit sa mga sandaling yun ay balik sila sa realidad at totoong misyon ni Lolo Pablo, ang panggagamot. At sa araw na yon, isang yanggaw ang kailangang pagalingin. Lolo, ano yan? Bakit nalilisik ang mga mata? Saka bakit sa bubong nakatingin? May sanib bang anak namin, Lolo Pablo? Bigla na lang siyang naging ganito. Tulungan mo naman kami, Lo. Hindi yan sanib, kundi isang yanggaw. Masyadong magaling ang gumawa nito na pangyayanggaw. Hindi agad mahalata sa una. Huli mo nang malalaman, malaki na ang sisiw sa loob. Uwi ka ng matanda sabay tusok ng 4 na daliri sa tiyan nito. Diretso itong nawalan ng malay at natumba. Ang hirap naman itong mga ginagawa mo, Lolo. Masyadong delikado. Wala tayong magagawa, Apo. Pinasok natin ito. Ginusto natin ito dahil ang nais natin ay makatulong sa tao. Kaya gagawin natin kahit gaano kahirap. Wala tayong tatanggihan na pasyente kahit pa kaharapin natin ang panganib. Iba ka talaga, Lolo. Nag-iisa ka lang talaga. Shush, marami dito ang hindi mo alam. Saka itong panggagamot sa yang gawin madali lang. Alam mo kung ano ang pinakamahirap. Ano po yun, Lo? Ang makalaban o makaharap ang totoong aswang na naglagay ng punla sa binatang ito. Tiyak kasi akong taga rito lamang din yon. Mukhang tama kayo ng hula, Lolo Pablo. Ang huling nag-imbita sa anak kong si Teloy ay si Lolo Agi. Pinalinis siya sa likod tapos pinakain. Pagkatapos ay bigla na lamang siyang nagkaganito. Aswang ang Agi na yan, matagal nang naging bantog yan. Bakit nyo naman pinagkatiwalaan? Narinig namin ang tungkol sa bagay na yan. Kaso hindi naman namin napatunayan. Mukhang mabait naman si Lolo Agi. Yun pala'y talagang aswang siya. Minsan talaga nadadali tayo dahil sa binibigay nating tiwala. Pero huwag ka mag-alala. Pagagalingin ko ang anak mo. Agad na inumpisa ni Lolo Pablo ang panggagamot. Hinawakan ang tiyan ng binata. Nakatingin lang si Lino sa mga ginagawa ng kanyang Lolo Pablo. Pagkatapos umusal ng orasyon, muli niyang tinusok ng mga daliri ang tiyan ng binata. Sa pagkakataong yun ay sumbuka ito ng malansa. Sobrang lansa at sobrang lapot ang sinusuka nito. Makalipas lang ang ilang sandali ay may sinuka itong dugo. Nagsimula ng mag-alala ang ama nito. Lolo, anong nangyayari? Huwag kang mabahala. Natural lang yan. Naging sisiw na ang punla sa loob. Buti nga hindi pa tuluyang nakalabas. Kung nangyari ay tiyak na ikamamatay ng anak mo ang gagawin ko. Ilang sandali pa'y may lumabas ngang itim na sisiw. Ngunit patay na ito at halos madurog na. Yan ba yun, Lolo? Parang sisiw na durog? Hindi parang. Sisiw talaga yan ng pagiging aswang. Sa maniwala ka't sa hindi. Nakakain na rin itong anak mo ng sariwang laman at dugo. Tama, hindi ba? Tanong pa ni Lolo sa binata. Maingat lamang itong tumango. Pero huwag kang mag-alala, gagaling ka na.
Wala nang halimaw na mag-uutos sa iyo para gumawa ng masama. Anak, ikaw ba ang dahilan kung bakit nawawala ang mga alagang tandang natin? Tumango ang binata sa naging tanong ng ama. Nagkatingin na sina Lolo Pablo at Lino. Si Lino'y halos hindi makapaniwala. Ganoon lang kadali kinamot ni Lolo Pablo ang isang iyanggaw. Pagkatapos ay pinainom ng isang kutsarang langis ang binata at sinabi na ni Lolo Pablo na maayos na ito. Namahinga lamang ito sandali. Pagkatapos ay nagpaalam na itong uuwi. Nang makaalis ay doon na ipinakita ni Lino sa lolo ang paghanga nito. Grabe lolo, napakagaling mo. Saka dito ko lang talaga nakitang iba't ibang uri ng panggagamot at iba't ibang problema gaya ng naingkanto, nayanggaw, kapre. Grabe lolo, kaya mong harapin lahat ng mga masasamang nilalang na yon. Kahit kulam o barang, hindi ako natatakot basta nasa panig ako ng kabutihan. Grabe lo, ikaw talaga nakita kong tunay na albularyo. Bakit ang iba hindi ba? Ang ibang tingin ko ay kumakapit lang sa langis pero hindi naman nakapagpapagaling. Sa bagay, ang pagiging albularyo inaaral. May ritual tuwing alas 3 ng madaling araw at hapon, alas 6 ng umaga at gabi, alas 12 ng tanghali at hating gabi. Hindi dapat kaligtaan ng bagay na yan araw-araw dahil bawat araw bagong paghaharap. Kailangan pagtibayin lagi ang hawak na kapangyarihan. Ganito ang gagawin mo, apo, kaya magsisimula tayo sa mga pangunahing hakbang. Itong dasal sa mga oras na sinabi ko kanina, isa ito sa pangunahing hakbang, kaya ituturo ko rin ito una sa iyo. Mahabang litanya ng matanda. Wala nang atrasan pa. Mas lalong tumibay ang kagustuhan ni Lino na sundin ang yabag ng lolo bilang isang tunay na albularyo. Naghahaponan sila ng gabing yon nang biglang may narinig silang huni ng kikik sa harapan ng bahay. Narinig mo yun, Lo? Hindi umaalis sa harapan ng bakuran ng kikik? Oo, si Agi yan. Hindi matanggap ang ginawa ko. Maghihiganti malamang yan, Lo. Katulad sa ginawa ni Jose, ang kapitbahay mo. Itong mga aswang hindi talaga nadadala. Gustong patunayan na kaya nila, gayong hindi naman talaga. Yan, Lo, mukhang paikot-ikot na sa bahay mo. Hayaan mo lang, hindi pa kasi kami nagharap nitong si Agi. Gusto man lamang akong subukan. Wala pa naman akong awa pagdating sa kanila. Oo nga po, Lo, nakakatakot kang kalaban Kapag alagad ng dilim, hindi natin kailangang maawa. Sa bagay po, Lo, pero iyang nilalang sa labas, mukhang galit na galit Sandali, apo, lalabasin ko lang. Agad niyang nilabas ang nilalang. Walang dalang kahit na anong patalim na pandepensa sa katawan. Tanging lihim na karunungan ng depensa niya. Huwag mo akong subukan, Agi. Hindi tayo magkalaban. Pero hindi rin naman kita kaibigan. Ginagawa ko lamang ang aking misyon. Huwag mo sanang pakialaman ang aking ginagawa. Masyado kang pabida. Ang misyon ko ay ang pagpuksa sa mga kagaya nyo. Ngunit dahil sa hindi ka naman naging perwisyo noon, hinayaan lang kitang mabuhay. Kasi may karapatan ka rin namang mabuhay. Pero katagalan lumalaki na ang iyong ulo. Kapitbahay na natin ang punteriya mo. At kang dumami ang halimaw na kagaya mo. Pues hindi kita hahayaan. Hindi rin kita hahayaan na maging hadlang sa lahat ng mga plano ko. Kaya ako narito ay para ipatikim sa iyo ang aking galit. Pagkatapos sabihin yun ay inatake nito ng orasyon si Lolo Pablo. Nakakapit siya sa haligi ng kanyang bahay dahil hindi napaghandaan yon. Sige, ilabas mo ang yabang mo. Binibigay ko sa iyo ang pagkakataon, Agi. Hindi pa huli ang lahat. Lumabas ka sa bakurang ito kung ayaw mong maging abo. At nakuha mo pa talaga akong takutin, Pablo. Muli itong umusal ng orasyon. Sa pagkakataong yon ay ulo niya ang inatake nito. Napahawak siya sa kanyang sentido. Nagulat siya dahil bigla na lamang itong nagibang anyo. Humaba rin ang mga kuko at pangil nito. Nilapitan siya tinatake gamit ang pagkalmot sa kanyang balikat. Napahiyaw siya sa hapdi ng mahabang kuko nito. Humalakak pa ito nang makita siyang tinitiis ang sakit. Ayaw mo talagang makinig, Agi. Isa pang pagkakataon bilang kapitbahay naman tayo. Humalakak lamang ito sa sinabi niya. Lalapit pa sana ito ngunit nilagyan na niya ng harang.
Napataras ito nang maramdaman ang init ng harang na inilagay niya. Yan lang ba ang kaya mong gawin? Binibigyan kita ng pagkakataon. Huwag mo akong tanungin sa kung ano ang kaya kong gawin. Mayabang ka. Hindi mo ako matatakot. Hindi ako luluhod sa kagaya mo. Kung ganon, pasensyahan na tayo. Sa pagkakataong yon ay hindi na nag-aksaya ng oras si Lolo Pablo. Inusal niya ang makapangyarihang orasyon. Orasyon ng pagpuksa ng isang aswang. Matapos niyang usalin ang orasyon ay ganoon na lamang ang paghuhumiyaw ng kaharap niya. Unti-unting humihina ang boses nito hanggang sa tuluyan na itong nawalan ng hininga. Binigyan kita ng pagkakataon. Hindi ka nakinig. Sambit ng matanda. Unti-unting naging abo ang katawan ng matandang aswang. Lino, halika rito apo. Tulungan mo akong bumangon. Bumukas ang pinto at mabilis na lumabas si Lino. Inalalayan siya nitong makatayo. Gusto sana kitang samahan kanina, Lo, kaso naisip ko na wala akong depensa. Sa lalong madaling panahon, Lo, gusto ko nang umpisahan ng pag-aaral. Kailangan mo ng alalay, Lo. Sige apo, kung yan ang gusto mo, mamayang gabi mag-uumpisa na tayo. Agad na inihanda ni Lino ang sarili. Nang gabing yon, 6:00, inumpisahan ang pagtuturo sa kanya. Isa sa mga libreta ni Lolo ang itinuro sa kanya ang orasyon bago yon binuksan. Ang nilalaman din niyon ang una niyang pinag-aralan. Masyado pang matagal bago ako nito maging magaling, Lo. Ang dami-dami ko pa palang dapat natuklasin, aralin at alamin. Uhubogin ka ng mga karanasan mo sa panggagamot apo. Kaya mainam na makita mo ng aktwal ang panggagamot ko. Mainam na narito ka para umalalay sa akin. Ito ang magiging karanasan mo. Ang simpleng panggagamot ng gaya ng mga lagnat ay sa iyo ko ipapaubaya. Ginawa yon ni Lino. Noong unay takot ito, ngunit nang maumpisahan ay tuloy-tuloy na yon. Si Lino ang susunod sa yapak ng kanyang lolo. Napagtanto niyang sa mundong ito, maraming karamdaman ang hindi ordinaryo lamang, kundi kagagawan din ng kapwa-tao. Napagtanto niyang maraming kababalaghan sa mundong ito ang hindi alam ng karamihan. Dahil pili at iilan lamang ang biniyayaan na magkaroon ng ganoong pandama. Irespeto bawat paniniwala, irespeto bawat pagkatao ng isa. Hindi masigurado kung kailan at kung gaano katagal ang pag-aaral ni Lino bago siya magiging handa. Isa lamang ang sinisiguro niya. Balang araw, magiging kagaya siya ng kanyang lolo Pablo. Hindi maaawa sa mga nilalang ng dilim dahil ang mga ito ay perwisyo sa atin at sa lipo ng ating ginagalawan. Hanggang dito na lamang po ang kwento. Maraming salamat po sa inyo.